Ito, pag-usapan naman natin to si Marcos. May sinabi po kasi siya, ito post po ng SMNI. Alam nyo naman ang SMNI, ha? Mangilan-ngilan na lang po ang media na hindi bayaran. I'm talking about mainstream media. Mangilan-ngilan na lang ang mainstream media na hindi takot kumontra sa mga sabog. Okay? Ito po, Marcos, sinuntok ang sarili. Sabog kaya, walang tulog. So, diretsuhan po ang SMNI. Ito ang sabi ng SMNI at sinabi ito ni Bongbong Marcos nyo. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ay ang hinahalal natin ay puro gawa. Pambira ka, Marcos. Sinuntok mo sarili mo. Sinuntok mo na naman kaya may black eye ka. Tingnan mo to. Hindi nyo ba napapansin? Hindi ko alam kung ako lang. Pero talagang parang hindi na natutulog si Marcos. Sa bagay, sinabi niya wala siyang tulog. Ang tanong ko, Marcos, bangag ka ba? I mean, sabog ka ba, Marcos? Bakit wala kang tulog? Hindi ako nagsabi niyan, ikaw mismo. Tapos may black eye ka. Sinuntok mo siguro sarili mo kasi ito pinaparinggan mo sarili mo. Sino ba yung puro dada na walang gawa? Anong nagawa? Meron ka na bang natapos? Eto mga train natin, mga MRT natin, yung mga infrastructure natin, yung mga tulay-tulay. May natapos ka na ba? Yung flood control mo nga Gumuho, ang daming patay nung bumaha. Di ba? Sinong puro dada? Asan yung 20 pesos mong bigas? Asan yung pagmura ng presyo ng bigas? Di ba? Nagtandem pa kayo magpinsan si Romualdez. Ano sabi nyo? Yung mga hoarders, bilang na oras ninyo yung mga smugglers. Ni isa walang naimbestigahan. Panayang imbestiga ng kamera. Walang naimbestigahan. Sinabi mo, bilang na oras ninyo. Your days are numbered. Sinabi nyo magpinsan. Wala naman. Wala. Saan ang inimbestigahan? Sa Senado o sa Kongreso, sa lower house? Wala. Sinong puro dada? Kaya ka binoto ng mga makasara, na maka Duterte, kahit ayaw nila sa'yo, Marcos. Kaya ka binoto dahil ano sasabihin mo? Continuity. Continuity, itutuloy mo yung mga naiwang proyekto ni PRRD dahil tapos ng kanyang termino. Nasugbo mo ba ang mga adik? Palala nga ng palala ang drugs at di umano may balita, pamura ng pamura ang droga. Ang kapayapaan, ang violence po sa Pilipinas, grabe na. Tumataas po ang krimen. I-google ninyo. Isa po sa top ang Pilipinas sa krimen. Sinong puro dada? Marco, sinuntok mo na naman ang sarili mo. Paipansin ninyo yung mga pictures niya. May mga black eye siya. Di ba? Pati nga si Lisa may black eye. Ano ba yun? Nagsuntukan kayo? Hindi. Ewan ko tingnan nyo yung mukha nitong mga to. Sunog na sunog. I have nothing against sa mga maiitim. Maiitim din naman ako. Hindi naman tayo mistiso, no? Pero alam mo yung di ba? Alam mo yung walang tulog. Alam mo yung anyway, galing mismo sa kanya wala siyang tulog. Hindi natin alam kung sabog siya or bakit siya walang tulog. Pero ito sa sinasabi niyang ito, talagang wala na siya sa wisyo. Hindi ko alam kung high itong mama na ito. Ito ang problema kay Marcos. Ang hilig niya magsalita lang babalik sa kanya. Kaya ang taong bayan walang tiwala sa tao na ito. Ilan na po ang binitawan nito, wala namang nangyayari. Even yung EDCA, sinabi niya hindi niya papapasukin. Ang daming kapalpakan nito. Ang dami po yung sa kay OJC walang pumasok na baril. Sino puro dada? Wala nga kayong natatapos Asaan na yung nahuli ninyong record-breaking na droga, yung drug hole na yan? Asan na? Wala. Asan na yung driver? Wala. Sige nga Marcos. Ano yung lehitimo na nagawa mo para hindi gutom ang mga Pilipino? Yung lehitimong infrastructure natin na makakatulong sa negosyo at sa paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas, asan? Huwag mong saksakin. Huwag mong bugbugin. Huwag mong suntukin yung sarili mo, Marcos. Ang kapal ng mukha nito. Hindi ko alam talaga. Alam mo, ako talaga napapaisip ako kung talagang sabog ito Hindi, nagtatanong lang tayo, Marcos Kasi yung, di ba ang sabog yung hindi mo sukat akalain magagawa niya. Ito ganito. Siya na yung walang nagagawa, siya pa yung nagsasalita ng ganito. Hindi ko masukat akalain na nagagawa ni Marcos to sa bansang Pilipinas. Considering yung nagawa ng tatay niya, pinabalik na siya, pinalibing na nga yung tatay niya para lang magkaroon siya ng pagkakataong baguhin
ang history at imahe ng Marcos. And yet, lalo pa itong mas masama sa tatay niya. Kaya naman itong next topic natin, may connection din doon. Ito, PRRD gusto nang magkaisa para makapagsilbi ang gobyerno sa taong bayan. Ito yung sinabi ni Mayor Baste. Okay, sabi niya, unique talaga sa panahon ni PRRD. Makikita mo lang, ayaw niya ng gulo. Ang gusto niya, if you want to build a country, then you need to unite your people. So that's why kahit yung tingin ng iba, hindi dapat ipalibing yung si Marcos Sr., gipalibing niya pa para matapos ng lahat so that we can move forward and build a nation. Ang galing nung isa to sa mga nagustuhan kong sinabi ni Mayor Baste. Isipin mo, kahit si PRRD sinabi niya, wag niyong i-impeach si VP Lenny. Gusto niya ng pagkakaisa so that we can move forward. Look at the difference. Si Marcos nagsalita ng pagkakaisa. And yet, yung tumulong sa kanya na Vice President ngayon na si Sara, nilalaglag, trinaydor. Asan ang pagkakaisa? PRRD hindi nagsalita ng pagkakaisa. Pero ina-apply yung pagkakaisa para umasenso ang bansang Pilipinas. Makapagsilbi ang gobyerno. Ngayon, sino ang puro dada? Marcos. Ikaw ang puro dada. Iisa na nga lang ang pangako mo, unity. Pagkakaisa, hindi mo pa nagawa. PRRD, gawa ng gawa, hindi nagsasalita. Napakawalang utang na loob nito si Marcos. Ang tagal nilang binabay na mapalibing yung kanilang tatay sa libingan ng bayani. Hindi nila magawa. Si PRRD lang ang gumawa. Tapos ginaganyan nyo pa yung anak ni PRRD. Ganyan po katraidor ang Marcos. Nasa dugo na ata talaga nila. Tingnan na lang natin. Tanungin ko kayo, okay? Kahit mga bashers, sagot kayo dito. Kung ma-impeach si BP Sara, sinong pamilya ang makikinabang? No other than the Marcos. Marcos at Marcos ang makikinabang. Kasi alam naman natin ngayon, dati ang magkalaban ay Aquino Marcos. Yan ang malakas ngayon sa gobyerno. Dati sa gobyerno. Ngayon, hindi na po. Wala nang Aquino. Even Bam Aquino will not even win the senatorial election. Maniwala kayo sa akin. Wala na ang dilaw. Kulelat na yung mga yan. Even Lenny, hindi na makakabalik yan. No? Malabo maging presidente yan. Even sa Hontiveros, kung may pangarap maging presidente, hindi mananalong presidente yon. Siguro, kukuhanin niya lang yung campaign fund, magpapayaman na lang. Pero kung gustong manalo, malabo na po ang dilaw. So, it's public knowledge na laos na po ang dilaw. It's between the Marcos and the Duterte. Pag impeach si BP Sara, yung pinakamalakas ngayon, dahil si PRRD medyo may edad na, bagamat talagang malakas si PRRD, pag naalis si Sara, ang makikinabang talaga dyan Marcos. Tandaan nyo to. Pag na-impeach si BP Sara, which I doubt, pero for discussion purposes, pag na-impeach si BP Sara, asahan ninyo, the next president will be Tambaluslos. They will do everything para manalo si Tambaluslos. Ewan ko sa inyo. Kung type nyo si Tambaluslos. Ako, hindi. Kung gusto nyong presidente yan sa 2028, kahit mahina yan ngayon at pag wala si Sara, gagawa nila ng paraan. Maging presidente yan si Tambaluslos. Ano natin? Anong laban natin? Wala na. Tapos na ang bansang Pilipinas. Kaya para sa akin, ang panlaban lang dyan, vote straight PDP. Pag pumasok lahat ng PDP, tapos na po ang impeachment. Kahit anong ngawa nilang gawin dyan. Kasi ang kailangan po nila dyan is 2/3 or 16. Hindi na sila makakakuha ng 16 kasi siyam na po yung PDP. Kaya that's why it is very important na go straight PDP po tayo. Not 8, not 7, but straight. We need 9. We need all of them. Kung ayaw ninyong maging presidente si Martin Romualdez, that is very, very important. Alam mo yung ginagawa, ito kasi ang wala si Marcos, lalo na sa geopolitics, wala siyang alam eh. Binagbibintangan si PRRD about China, pro-China, hindi po. Even Trump, nakikipagkaibigan sa China, sa Russia. Bakit? It will help their country. Di ba? Ito si Marcos, inaaway ang China. Ngayon, iiwanan pa siya ng Amerika. Ayaw ng Amerika ng EDCA.
So tingnan natin ano mangyayari kay Marcos. Ang masama niyan damay tayo. Bakit? Wala siyang alam makipag-negotiate sa ibang bansa. Baka mamaya yang kabululan niya, kabobohan niya, 'pag nag-usap sila, mas malala pa ang mangyari sa kanya kaysa nangyari kay Zelensky. Kasi 'pag mag-uusap daw si Trump tsaka si Marcos, baka mas malala pang pangyarihan nito si Marcos. Mahina talaga. Hindi siya sanay na nag-u-unite ng taong bayan. I mean, it comes from his father na diktador. That is public knowledge and at the same time, laki sa palasyo 'to, Hindi ito marunong makisama. Sanay yan ang nasusunod. Tama si Vice President Sara, Para siya yung pinsan, Si Tamba, ayaw ng kalaban. They are weak. They cannot unite. Minsan nga may mga balita, 'di ba? Kaya gusto namin malaman, Marcos, kayo ba'y talagang puro away kayo mag-asawa? Nagtatanong lang, sagutin niyo.